saith the Lord of hosts. Yet once, it is a little while, and I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land, and I will shake all nations. Grabe na ang pangyayari ngayon sa buong Pilipinas. Lindol dito, lindol doon. Nung lumindol dito sa Cebu ng 6.9, as in, hindi ko in-expect guys na ganun pala ka dangerous, kasi yun ko lang talaga siya na experience. Tapos kahapon lumindol sa Baguio, ngayon lumindol ang Davao ng sobrang lakas. Naawa ako sa mga bata na napapanood ko sa videos na sila ay nasa school, biglang niyanig. Hindi nila alam kung saan sila lalapit, kung sinong yayapusin nila, saan sila magtago. As in, kawawa. Awang-awa ako, grabe. As in, habang pinapanood ko yung video, naluha ako, naiyak ako. At the same time, nagpipray ako. At ito na yung na-recall ko na sinasabi ng mga matatanda dati na darating ang panahon na yayanigin ni God ang buong mundo. Sa Haggai 2, verse 6 to 9. For thus saith the Lord of hosts, once, it is a little while, and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land, and I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Imagine, nangyayari na. Napaisip ba kayo guys kung bakit nangyayari ito? Kasi ako talaga guys, napaisip ako. Gera sa ibang bansa na walang katigil-tigil hanggang ngayon. Pagnanakaw sa kabanang bayan, lalo na dito sa Pilipinas, nag-umpisa talaga nung nakaraang buwan na nadiskubre na ganun talamak ang nakawan sa kabanang bayan. Yung mga taong binuto natin na akala natin makakatulong sa atin, sila pala ang magpapahamak sa atin. Unti-unti nilang pinapatay ang mga tao, ang mga inosenteng kabataan sa pamagitan ng pagbaha. Naman pala ay mayroon naman palang budget para dyan, pero nahulog into ghost project. Tapos binagyo, hindi pa naka-recover, may mga nag-landslide, nawala ng bahay, nawala ng buhay. Tapos dun ang nangyari sa Bugo, ganun. Tapos may nangyari naman sa Baguio, tapos ngayon sa Davao. Ilang buhay ang nawala, ilang mga instruktora ang nawala, nasira ang mga bahay na ipinundar ng mga tao, na yung iba pa doon ay nagsikap mapalayo sila sa pamilya nila upang makapundar na sarili nilang tahanan, tapos nawala lang sa isang iglap. Ito na yun siguro ang kailangan na talaga natin bumalik sa Kanya. Kailangan talaga natin na ipagtiwala ang buhay natin sa Kanya. Siguro ito na talaga, hindi lang siguro, ito na talaga ang pagkakataon na magbago naman. Kayo naman nakagawa ng kasalanan. Hindi ko naman sinasabi dito na banal ako. Alam ko may kasalanan din ako, pero hindi naman ako kagaya sa mga tao nakagawa talaga ng mga sobrang pagkakamali, sobrang kasalanan talaga na as in grabe na kailangan na talaga nila magbayad doon. Okay sana kung kayo lang ang napahamak, kung kayo sana ang dito napahamak sa mga nangyayari. Ang dami eh. Ito na yung pangyayari. As in, nakaka-depress, nakakabaliw, imaginin mo lang, apektado ako na wala ako sa pangyayari na yun. How much more pa kaya kung nandun ako? Oh my God, in Jesus Christ. As in, grabe. Bakit ba kailangan natin pangunahan siya? Bakit kailangan natin pagharian? Kayong mga nangungurap, kayo mismo gusto nyong humari dito sa buong mundo. Gusto nyong pagharian ang Pilipinas, gusto nyo apak-apakan ang kriminalidad, apak-apakan ang pagkatao ng mga taong bayan. Malis na kayo sa pwesto. Wala talaga kayong kwenta. Kayo ang nag-cause ng lahat nito. Malis na lang kayo kasi ito na, pinapaalis ka na dyan, lalo ka na.
Ang dami ng buong Pilipinas, buong mga tao sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa ng mga tao, nagsasabi na lumayas ka sa trono mo kasi hindi mo deserve dyan. Ikaw nagpapahamak sa mga taong bayan. Malis ka na, ang kapal ng mukha mo. Patuloy ka pa dyan, nagbabaliwala ka lang sa mga taong nagrally na against na sa'yo, ayaw ka na dyan, nagpapakapal ka lang ng mukha. Kasi anong gusto mo? Dumami pa pera mo? Nadadamay ng mga inosente. Grabe ka. Alam mo kung sino ka, alam mo kung sino yung tinutukoy ko dito, alam mo yun, sino ka. Binaliwala mo yung mga parawagan ng mga sambayanan na umalis ka na, umalis kayo. Hindi na kayo namin kailangan. Kailangan namin ang Panginoong Diyos. Hindi kayo namin kailangan kasi kayo mismo naglulubog sa mga taong bayan. Wala, Diyos ko, kaluoy sa mga bata. Oh my God, kawawa sila. Natakot. Yung estudyante, inano na yung teacher niya, natumbay. My God. Hindi alam ng mga bata kung saan pupunta. Kawawa naman. Ay, Diyos ko, Lord. May activity pa pala sa school. Oh, meron. Diyos ko po. Kaluoy, kawawa talaga. Oh my God. Oh my God, ano nang ginawa? Ano na nangyayari dito sa Pilipinas? Earthquake everywhere. Hindi pa naka-recover ang taga-Bugo Cebu. May bagyo. Ngayon, Davao na naman. Ay, Diyos ko po, wake up na tayo. Inuunti-unti na tayo talagang kinakastigo ni Lord dahil sa mga kasalanan natin. Pilipinas, nag-umpisa na discover ang tungkol sa ghost project na yan, sa flood project na yan, na-discover yung mga corruption. Niluloko nyo kasi ang taong bayan. Ang buong Pilipinas, niluloko nyo. Sabi siguro ni Lord, ang titigas ng ulo. Sobrang pang-aapi nyo sa mga taong bayan. Na dapat yung budget para i-save yan sa buhay ng taong bayan, pansarili nyo, pinag-aano nyo sa sarili nyo bulsa. Ngayon, lumalala na ang sitwasyon. Mas lalong lumalala ang crisis ngayon. So, paano nyo pa yan? Paano nyo pa ma-providean ang lahat ng pangangailangan? Okay, sana kung kayong nangungurap, kayo lang ang madisgrasya, kung kayo lang sana yung mapahamak. Hindi, napapahamak yung mga inosente, pati mga kabataan natin. Diyos ko naman. Uy, nakakaiyak, Diyos ko Lord.